Hello, mga idol. Andito tayo sa gilid ng ating mais. Parang minsan ba naiisip natin, sabi nila, "Wag ka na makialam sa issue ng gobyerno kasi ano naman eh, yung hindi wala ka naman maidudulot, wala ka namang maitutulong dun." Totoo, wala naman talaga akong maitutulong dun sa issue ng gobyerno. Pero kagaya nito, nagpa-farm ka, nagsisikap ka, nagbibilad ka sa init para mabubuhay. Pero sila, marangya ang buhay nila. Kahit sabihin natin, ₱50 lang ang buwis ko kada taon. Pero at least nakaambag ako sa gobyerno ng buhis. Pero sila, yung naiipon nating mga ambag, individual, umabot ng milyon. Imalita lang nila, isang deliveran lang, samantalang ilang araw natin pinagsikapan, taon na tayo nagsisikap sa ating farm para tayo mabubuhay, para mabuhay natin ating pamilya. Pero wala, pagdating ng oras na mag-imbestigahan na, tinatakpan na ang mga anomalya. Imposible na walang nakakuhang malita dyan. Si Ferdinand Marcos baga, si Presidente Marcos baga ang nagsabi na may nakawan, may korupsyon sa flood control. Tapos tinuturo na ngayon kung sinong mga nagnanakaw. Walang umaamin kahit isa. Tinatakpan yung mga taong may kinalaman, pilit nilang tinatakpan, hindi nila pinapadalo sa mga investigasyon. Paano natin matutukoy kung sino yung nagnakaw? Kasi billion, trillion ang nanakaw eh. O bakit walang mananagot? Tapos tayong mga dito sa ibaba, mga pobre, mas lalo tayong naghihirap kasi bakit tayo naghihirap? Ang mahal-mahal na baga ng mga bilihin, apektado na tayo sa mga bilihin, magkano na yung hamak mo yan? Posporo dati, ₱2 ngayon, size na ang posporo ngayon. Ang Magic Sarap nun, 3 Gs, ngayon, size na rin. Ang hirap baga, sobrang mahal na ng bilihin. Kahit sabihin man natin na malayo tayo sa lugar sa mga kaguluhan dyan sa Manila, pero sa epekto, lahat tayo naapektuhan. Magdala ka ng 500 sa bayan ninyo, bawasan mo yung ₱50, pag uwi mo dyan, konti lang matitira. Gagasolina ka ng 100, hindi ngayon naabot ng 1 litro. Kasi ang gasolina sa amin yan, 106, 104. Oh, bawasan mo 50, 150, lugaw lang yon. Tapos, ikot ka konti, kunting kimbot, sibuyas, bawang, kung ano-ano na. Pag abot mo sa bahay, wala ka nang matitira. Ganun kahirap ang panahon ngayon. Ang 500 mo ngayon, parang, ano mo lang dati siguro mga ₱50 lang. Kaya, sa atin, hindi naman masama magko-comment tayo sa social media tungkol sa mga korapsyon na yan kasi isa din tayo sa biktima ng korapsyon. Maliban lang siguro kung hindi ka ikaw idol, hindi ka bumibili. Kung hindi ka nagta-tax, wala kang trabaho. Yan, pwedeng sabihin natin hindi ka makikialam. Pero kahit wala kang farm, kung bumibili ka, may tax ka na rin doon kasi pinapatong nila ang tax doon sa binibili mo. Kaya lahat tayo apektado dito sa nangyari sa ating lugar sa Pilipinas. Pero ito ang tandaan ninyo mga idol. Huwag kayong matakot na yung korupsyon na hindi matatapos. Matatapos yan. Bakit? Nadiskubre na yan na may mga nagnanakaw. Alam na. Binulgar na may magnanakaw. Ang problema lang natin nito kung sino sila eh. Pero alam na may nagnanakaw sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag matukoy yan, tapos na ang korupsyon. Ngayon naman, pag magtakipan yan sila, DOJ, Ombudsman, NBI, DILG, PNP, militar, maski magtakipan yan sila lahat, maski magsasama-sama yan sila lahat, sasabihin natin parang wala ng pag-asa ang katarungan ng bansa. Meron kasi pag pumasok ang ibang bansa, pag pumasok ang United Nations dahil sa kaguluhan ng Pilipinas, hindi na kaya sa namumuno. Yun. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno, hindi na yan kinikilalanin ng United Nations. Sila na mismo mag-imbestiga kung sino yung totoong may kasalanan dito, sino yung dapat makukulong. Kaya huwag kayong mag-alala. Mayroon pa tayong isang korte na maghahatol sa mga magnanakaw na yan. Yan ang antayin natin. Pag namasdan na ng ibang bansa na hindi na talaga kaya, pag namasdan ng United Nation na kalat na yung Pilipinas, hindi na pinapakinggan yung mga testigo kasi ang testigo nagiging nakukulong kasi kinakasuhan. Ang mangyayari niyan, sila na po ang gagawa ng paraan na matigil at saka mabubusalan na po yung mga taong nagdidikta na sa mga taong dinidiktahan nila mga yung mga witness, dinidiktahan nila na wag na magsalita, gano'n. Bibigyan ng pera, babayaran. Wala na, malita pira-pira na sa panahon ngayon.
Kaya magdasal na lang po tayo na ma-discover na lang 'to ng ibang bansa ang ating kaguluhan sa Pilipinas para po babalik ang dating sigla ng ating bayan. Kaya salamat po mga idol. Discrimination lang po ha, huwag kayong magalit sa mga kwento na gano'n. Kasi alam kong relate din kayo sa naramdaman ko. Nagpa-farm tayo dito, may farm tayo. Nakita nyo ako, alas, ano na ngayon, 8:30 na. Oh, to, pagkatapos natin nag-spray tayo. Yan, may dala tayong spray. Meron tayong kinuhang gulay, yan. Ito yung buhay natin dito. Huwag kayong magagalit kung nagko-comment tayo sa mga ganun, naglalagay tayo ng mga ano tayo ng ating mga hinaing. Huwag kayong magagalit kasi pareho tayo po na Pilipino. Kaya mabuhay tayong lahat, mga idol. Salamat sa mga sumusuporta sa akin po. Salamat. God bless you sa lahat na Pilipino.